For today, partner, bago tayo magsimula sa ating programa, may tanong kasi dito at baka may matutunan tayo dito. Sabi niya, when did Daniel learn to trust God? Anyway, sino ba si Daniel? Si Daniel po ay kilala nyo naman ito Si Daniel, di ba? Siya yung pinasok sa lion's den, di ba? Pero hindi siya namatay. Ayan. Si Daniel, mga kaibigan, na mahal po ng Diyos. Opo. At ang tanong ho dito, kailan ba niya natutunang magtiwala sa Diyos? Ang sabi dito, partner, hindi raw niya natutunan. He didn't learn in the lion's den. He learned in his prayer closet. Okay? He learned in his prayer closet. His faith wasn't built in the battle. His faith was built when he was on his knees, mga kaibigan. Nakaluhod. He consistently sought after the heart of God 3 times a day after day, month after month. Ganun ho siya makipag-usap sa Diyos at magdasal sa Panginoon. Hindi ho tuwing linggo lang or tuwing mga kaibigan, may okasyon. Alright? So why is it that some of us are inconsistent in our relationship with God? Bakit daw? Tayo, karamihan sa atin, inconsistent. Ano ba ibig sabihin ng inconsistent, partner? Parang pabago-bago, partner. Parang lulubog lilitaw. Oo. Di ba? Bakit? Anong kaibahan natin kay Daniel? Because Daniel prayed consistently and we pray occasionally. Consistent po ang kanyang pagdarasal. Tayo, occasionally, depende pa sa sitwasyon. Dati-dati nga, di ba, sa lumang panahon, ng mga bata pa tayo, bago kumain, magdasal. Ngayon, bago kumain, picture. Sandali na, naayos ko lang yung hair ko Pupunti na nga lang, hindi pa maayos-ayos. Di ba? Yun ang difference, di po ba? Kung titignan ho ninyo, totoo po yun. Dati po, bago tayo kumain, nagdarasal muna tayo. Yan ang turo ng ating mga magulang, ng ating mga ninuno. Ngayon hindi, mga kaibigan. Anong tawag doon? Yung selfie. Selfie muna, pipicturean muna yung pagkain, and then ipopost. Nakalimutan na ho ang magdasal. Yun ang difference natin with Daniel. It's not what we do occasionally that makes the difference. Alam mo kung anong, partner? Ano? It's what we do consistently. Sana po yung ginagawa natin. Diba? Yun po ang kaibahan natin kay Daniel. At pinapakilala ni Daniel sa ating lahat na ang Panginoong Diyos po ay totoong Diyos. The true God is the supreme ruler over heaven and earth. Hindi kasi natin binabasa ito Pero kung babasahin lang natin itong Book of Daniel, marami tayo matututunan. Sino ba siya? Siya yung di ba? Nagpapakita sa kanyang Panginoon sa kanyang panaginip. At sinasabi ng Panginoon sa kanya kung ano yung mangyayari. Di ba? Ganun po yun, mga kaibigan. Okay? So, yan po. Si Daniel, mga kaibigan. Sana may natutunan po tayo ngayong umagang ito. Alright? Daniel, the beloved and chosen by God to foretell future events. Okay? Daniel the prophet. Galing. So alam nyo na ngayon ang difference. Bakit ba mahal ng Panginoong Diyos si Daniel? Diba? Because Daniel wanted to follow the Lord with his whole heart and do what is pleasing to Him. So Daniel became the man God greatly loved. Kung gusto nyong matulad tayo kay Daniel, let's pray consistently, not occasionally, mga kaibigan.
Okay ba yun? Pwede ba yun? Amen ba? Amen. Pwede yun, no, partner? Mm-mm. Oo. At alam po ng Diyos, mga kaibigan, na ang ating mga puso ay nagdurusa sa katahimikan. Humihiling tayo ng solusyon sa Kanya, ngunit alam niyo ho, ang gawin natin, panatilihin po natin ang ating pananalig dahil kikilos siya sa tamang panahon para ho sa ating tagumpay. Bakit? Ang tanong, bakit? Kasi mahal niya tayo at binabantay niya tayo, kilala niya tayo, at alam niya ang bawat takbang ho natin. Kaya't mabuhay po tayong walang takot dahil kasama ho natin ang Diyos sa araw-araw. Diba? Alright? Hindi niya tayo iiwan at yan po ang kanyang pangako. Yon, lalo na sa panahong ganito na magulo ang mundo. Nagkakawatak-watak tayo na mga anak ng Diyos. Nawawala yung love, partner. Alam mo yun ang nawawala ngayon. Yung pagmamahal sa bawat isa. Yun po ang nawawala. Ang meron ho ngayon, ang namamayani ay puot, galit sa ating mga puso. Alright? Amen? Sina Joel Grospe at Darlene Olaño, MOK sa 774.